Okay, magandang araw pong muli sa lahat ng ating manonood. Sa mga hindi pa ho naka-subscribe, baka pwede pong makisuyo. Pa-subscribe naman po ang ating channel. Salamat pong muli sa inyo. Ang ating ayusin po ngayon ay isang water dispenser na hot and cold. Tabletop po ito, yung tinatawag nating portable type. Ang problema po nito ay hindi lumalamig. At i-check po natin ngayon. Buksan po natin. Okay, tanggalin na po natin yung pinakantakip sa likod ng ating water dispenser para makita natin yung pinakanloob. So, pagkatapos nyan, i-check po natin yung blower kung gumagana. Ayan, so gumagana naman siya, kaya lang walang binubugang init kasi dapat medyo may init na binubuga yan. So, tanggalin po natin yung pinakang housing ng blower at saka yung pinakang power supply sa loob, sa ibabaw pala, para yung pinakang heatsink ay matanggal na rin natin. So sa pagtanggal ng heatsink, slide ng konti natin yung blower. Andun sa gitna niya nakatago yung dalawang tornilyo. Tatanggalin din yun para matanggal na natin yung heatsink. So yan, natanggal na natin itong kulay white sa gitna ng heatsink, natuyo ng kanyang pinakang thermal paste. So malamang ito yung naging problema niya. So ito na po yung pinakanloob ng ating water dispenser. Kung napapansin niyo po, wala itong makina sa loob, yung tinatawag nating compressor. Kasi ang sistema po ng pagpapalamig dito ay yung tinatawag nating electronic cooling. Kaya ang nakalagay lang ho dito isang maliit na pyesa, yung kulay white na yon, kung nakikita nyo. Yan yung tinatawag nating thermoelectric cooler. So yan po nagpapalamig dyan, may nakakabit ho dyan na aluminum heatsink. Tapos sa ating heatsink may nakakabit na isang blower para ilabas naman yung init galing sa loob. Okay, ito po yung ating papalitang pyesa. Ang tawag po dito ay thermoelectric cooler module. So ngayon sa nakita ko, natuyo na yung kanyang thermal paste na nakalagay sa ibabaw. Kaya siguro hindi na ito nagpa-function ng normal. Ngayon papalitan po ito natin ng panibago. Ito po yung ating tinatawag na thermal paste. Ipapahid po natin ito dun sa bago nating ipapalit. So magkabilang pong side ng ating itong ating thermoelectric cooler ay lalagyan natin magkabilang side itong ibabaw. So yung buong ibabaw na po na yon, lalagyan po natin yan. At ganoon din yung paglalagyan natin ng heatsink. Yung tapat nun lalagyan din natin, tsaka yung sa ating water tank na pagkakabitan ito. Ang thermal paste po na ito ay thermal conductive, na ang ibig sabihin po, pag kinabit natin yung ating heatsink dito at may konting space o may konting kawang, siya ang magpupuno o siya ang magpipil ng kawang na yon para mabilis na mailabas o madaling mailabas yung init dito sa component na ito. Ngayon, kung hindi mailalabas agad yung init na yon, ang mangyayari po niyan, hindi magpapunction ng normal itong ating pyesa at magkakaroon ng overheating at hindi maglalaon ay madaling masisira itong ating component. So, ngayon, ang paglalagay po dapat nito ay sakto dun sa pinakang tapat niya para hindi siya gagalaw-galaw at hindi matanggal yung nakapahid sa kanyang ibabaw. Tapos yung ating palang dating tinanggal dito, ito ay pinutol natin yung wires niya at naiwan yung may kalahati na may connector kasi itong ating ipapalit ay walang sariling connector na kaparehas ng dati. So ngayon mamaya idudugtong na lang natin itong ating bagong wires dun sa dating wires na nakakabit papunta ng power supply. Ngayon ikakabit na po natin itong pinakang housing ng ating heatsink tsaka itong ating blower. So magkabilang side po niyan, ikakabit po natin yung dalawang screw na nakalagay doon. At pagkatapos niyan, itong ating heatsink, ibabalik na rin natin yung dalawang tornilyo. Katulad nung ginawa natin kanina, pagtanggal, in-slide natin yung blower bago natin ibabalik itong dalawang tornilyo.
Tapos, itong housing natin, kailangan maayos ang pagkakalagay nito. Kasi kung hindi siya maayos, ito kasi ang pinagkakabitan natin ng blower. Kung hindi maayos ang pagkakalagay niya, taalog-alog, magkakaroon ng vibration at magkakaroon ng ingay at hindi magpapangsyon ng normal yung pagigop ng hangin nitong ating blower. So ngayon pagkakabit po natin yan, ibabalik po natin sa ibabaw yung ating power supply block. May tatlong screw na kakabit yan sa gitna nitong ating housing ng ating blower. Ngayon pag naibalik na po natin yan, ang susunod nating gagawin ay pagdudugtungin na natin itong ating wire ng bagong pyesa papunta dun sa dating wire ng ating tinanggal na component. So pagkatapos idugtong, lagyan na natin ng electrical tape. Yan. Dapat magandang pagkakalagay. Okay, ibalik na po natin ang mga screw nitong ating blower. So bali apat pong yan, apat na screw yung ibabalik natin. Yan, pagkatapos po nun, ilagay na natin itong ating mga screw ng ating cover. Okay, check po natin yung lamig ng ating water dispenser. Ayan, medyo malamig na po siya. Tingnan natin po dito sa bote. Okay, napansin niyo po, ayan malamig na. Yung bote natin ay madaling nagpawis agad yung labas. So, ibig sabihin malamig na talaga siya. Salamat pong muli sa inyong panonood. Sana po ay pakisubscribe po ng aking channel para sa mga susunod na video. Salamat po. Yan, salamat pong muli sa ating mga viewers na nanonood. Thank you po.